Eto na nga ang weekly podcast na magbibigay sagot sa lahat ng inyong mga tanong all about SMDC projects. Isabay pa natin ang good vibes kwentuhan at construction updates all about SMDC projects all in one. All in one. Kabayan and ka-updates, welcome to SMDC Podcast. SMDC Podcast. Okay, isa pong magandang araw po sa lahat po ng mga kabayan ka-updates mula po sa Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas saan mang panigban tayo ng mundo. Magandang araw po. Ako po ang inyong virtual SMDC International Property Specialist Justin Archeda at ito ang kauna-unang podcast ng SMDC na kung saan mayroong mga tamang kwentuhan, usapan, with matching SMDC construction updates. Okay? Ito po ang SMDC Podcast. Okay, so kamusta po tayo sa lahat po ng mga kabayan ka-updates natin dyan? Hindi lang po dito mismo sa Pilipinas, na saan mang panig man po kayo ng mundo, saan man po umaabot ang ating podcast. Oy, kamusta? Naku, may ilan po sa atin nagtatampo, bakit daw hindi nga daw tayo ganun kadalas mag-podcast, no? Sa kadahilanan po talaga kabayan ka-updates na may mga pagkakataon talaga na hindi maiiwasan, okay, na tayo ay inaayos. May mga inaayos po tayong trabaho. Okay? So may mga inaayos tayong trabaho na kung saan itong mga clients natin, like yung mga after sales, ayan, yan po yung mga inaayos nating trabaho. Kaya ako po yung humihingi ng pasensya kung may mga pagkakataon po na hindi po tayo nakapag-podcast. But ang importante ay okay. Pero ang importante po ay tuloy-tuloy po tayo. Tayo po ay tuloy-tuloy. Wala pong prangkisa, walang MTRCV, walang suspension na nagaganap. Tayo po ay malayang makapag-podcast. Diba? Dito po mismo sa ating Spotify, sa YouTube Music, sa YouTube channel, sa Facebook page, ayan, kung saan man kayo nakapakinig. Ayan, tuloy-tuloy pong ating podcast. So tayo po pala kabayan ka-updates again. Medyo uulitin ko lang sinabi ko kanina. Tayo po ay napapakinggan sa Spotify. Ayan, sa lahat po ng mga hindi pa nakaka-follow sa aking Spotify account. Sa YouTube Music, sa YouTube channel, ayan, and sa Facebook page na SMDC Kabayan Investments. Ayan. So sana po ay nakalike po kayo sa mga social media accounts natin. Oo, pang early Christmas gift niyo na po sa akin ito, kabayan ka-updates, no? Kaya syempre hindi lang po SMDC feeds ang ating i-feature sa ating YouTube channel, 'di ba? Syempre, pwede niyo rin po ako maging kaibigan, pwede niyo rin po ako maging kapatid, ano ba? Pwede niyo rin po ako maging tatay. Parang bata akong tatay. Pwede nyo rin na maging anak, no? Kung kayo po ay kailangan ng kausap, kailangan ng may mapagkukwentuhan, yung makikinig ka lang, yung wala kang iaambag, makikinig ka lang. So ito na po yun. Ito po yung SMDC podcast, no? Kasi syempre, hindi lang din talaga natin inihahain dito yung mga SMDC feeds or yung mga investment tips, ganyan. Syempre, tayo din po ay gaya ng normal na tao, no, tayo po ay makipagkwentuhan din sa mga issue ganyan. Mga maritesan. So mga ano din naman, kumbaga parang syempre maganda rin na tayo ay nakapagkwentuhan ng mga bagay-bagay, hindi lang din naman puro SNDC. Oy, nako, kabayan ka-updates. Malapit na. Malapit na nga po mag-November 1. Nako.
November 1, malapit na po mag-November 1. Tsaka ang maganda dito, sa lahat po ng mga nasa Pilipinas, ayan, talagang ah, mahaba-haba naman ang ating bakasyon. Oo. Dahil sasalubong nga po sa atin ay holiday. O, 'di ba? So mahaba-haba nga po ang ating bakasyon na naman. So may mga iba sa atin siguro medyo magdinilay-nilay, 'di ba? May iba sa atin naman mag-i-stay sa bahay, mga ating bahay. And syempre, may iba sa atin ay pupunta mismo sa mga ating mga namayapang mahal sa buhay. Oh. So, pero ako ay suggest habang maaga pa lang ha, mag-ano na kayo, pumunta na po kayo mismo sa mga sementeryo, no? Kung may mga mahal kayo sa buhay na mayapa, um, pumunta na po kayo mismo sa sementeryo. Maaga pa lang, huwag niyo pong salubungin ang November 1 and 2. Oo, ang dami hong tao malamang niyan. Pero tingin ko kasi, marami rin sa atin talaga na natuto na hindi lang sa mismong araw pupunta yung tayo, no? Pupunta sila mga bago, like October 30 o Monday yun. Or di naman kaya after na ng November 2, no? Marami sa atin medyo kasi ang hirap talaga makipagsiksikan. Hindi pa rin tapos, no? Mayroon pa rin tayong COVID, ayan. So, konting-konting ingat din kasi baka mamaya yung ikaw na mismong susunod doon sa dinadalo mo. Iwag naman sana. Iwag naman sana. Okay. Ayan, sabay katok tayo dito. Kumbaga konting ingat ba rin. Mm-mm. So yun po, no, sa lahat po ng mga pupunta sa sementeryo. Oo, tayo ay parang tayo po, gamitin natin ang pagkakataon, 'di ba, na um, magsama-sama ang pamilya, uh, ipanalangin natin ang ating kapamilya or kamag-anak na namayapa, 'di ba? Kasi ngayon lang naman sila talaga nagkaaroon ng gaytong araw sa isang taon, no? So sana magamit natin din yung oras na 'to para ipanalangin sila and syempre para din makapag-bonding, ayan. Oo. Makapag-bonding rin ng ating pamilya. Oy, alam nyo, parang isa rin sa mga inaabangan ko kapag talagang mga season, yung mga Halloween, 'di ba? Parang never pa ako nakaka-encounter ng ganito. Yung mga ba to, Halloween party. Oo, parang hindi pa ako naka-encounter. Kaya naiinggit nga ako sa mga dun sa mga ball, yung mga sparkle. Yung mga nagbo-ball ng mga Halloween party or di naman kaya yung mga but ano nga ba? Oh, basta mga Halloween party. Pangarap ko kaya 'yun makapunta. No, yung tipo makapag-costume ka. O yung costume na pipiliin ko yung mga talagang pag-e-effortan ko talaga. O yung mga ghost face ganyan. Hindi, mga lang, basta yung tipong makita mo yung mga iba-ibang mga costume, ganyan. So, isa rin sa mga inaabangan ko pag Halloween din, yung mga palabas sa TV. Nako. I am very sure lahat po ng mga batang 90s ay talagang makaka-relate sa akin. Yung mga magandang gabi bayan. No, pagsapit ng oras 9:00 ng gabi, talagang wala nang bata sa labas ng mga oras na 'yon. Malas mo na lang talaga kung ikaw ay uutusang bumili ng patis or toyo sa tindahan. Ay, good luck talaga. Oo, ang mga panahon na 'yan, no. So nakaka-miss yung magandang gaybayan days na parang talagang lahat ay nasa loob ng mga tahanan, sabay-sabay manonood, with matching patay po ang ilaw. Nako, mega mega shout out po sa lahat po ng mga naka-experience ng ganyan. Isa yan sa mga nagbibigay kulay sa ating kabataan, no? Yung mga ganyan mga palabas dati na kahit na nakakatakot, maiiyak ka sa takot, pero 'di ba, pag ikinikwento mo na lang talaga, iba yung makakanasan mo talaga, iba yung
Kumbaga parang nagbabalik ka sa panahon kung saan, alam mo yon, chill-chill lang ang buhay, unlike ngayon, ang daming stress. Tapos ano din, so kung dati may magandang Ngayon, ngayon parang ano na, parang level up na, no, yung etong KMJS, yung Gabi ng Lagim. Oo, so hindi ko lang alam kung may mga fan dito ng KMJS, Gabi ng Lagim. Ayan. Yung last year parang ano eh, parang nakakatawa, hindi siya nakakatakot gaano. 'Di ba yung last year, yung mga ano, parang ano, yung parang tiyanak na nandadakma. Mga ganun mga palabas nila. Hopefully sana ngayon medyo ano naman, talagang makakamdaman mong mata. Kasi parang comedy talaga, as in comedy talaga yung last year. Though may mga ano pa rin, may mga iniyahain pa rin si ano, Maring Jessica ng mga nakakatakot na entry. Kaya lang ito talaga parang iba. Lalo yung mga, ano nga, yung mga duwende-duwende na, or tiyanak ata, yun na, nandadakma ata. Hindi mo alam kung comedy ba? Oo, horror ang pinapanood natin, oo. Pero yun, parang, pero so far, ang pinaka, talagang natatakot talaga ako. Eh, may mga pagkakataon talagang binabalikan ko siya. Kasi, ano eh, actually hindi ako ano, parang siguro 50-50 ako kapag ako po ay tatanungin niyo kung ako nga ba ay naniniwala sa multo. Medyo 50-50 ako diyan. Oo, 50-50 talaga ako diyan. Pero medyo isa sa mga nagpapa ano talaga sa akin, yung nagpanindig talaga ng balibo sa akin. May na feature before sa KMJS na nakuhanan talaga ng camera. Hindi to edited, no. Nakuhanan talaga siya ng camera. Ah, alam niyo yung bata na lalaki na nagse-selfie lang naman siya. Parang nagbibideo or selfie lang sa sarili niya, no. No, typical na bata na parang gusto lang niya mag-video ganyan. Tapos may matanda na ano, lola ata 'yun. Yung lola mismo, katabi niya. Tapos yung lola mismo wala ng mata, parang kulay itim talaga yung dalawang mata niya. Na alam mo talaga sa sarili mong patay na talaga yung matandang 'yun. Oo, so grabe kinikilabutan ako. Isa 'yun sa medyo talagang hindi ko makakalimutan talaga. Kasi isang pambihirang kwento 'yun, isang pambihirang kwento na na-feature ng KMJS yun. Yung ganung ano, dahil ang dami nagpapatotoo na hindi talaga ito edited. Okay. At ang sabi pa nga po dun sa kwento, parang kung tama ako ha, kung di ako nagkakamali, parang parang sa panaginip daw nung nanay nung bata, kasi yung nanay nung bata parang yun yung ano eh, anak ng lola. Mm. So parang kung di ako nagkakamali, parang gusto na nga niya isama yung apo niya. Baka hindi na nga daw siya nalulungkot doon. Ay! Oo, ayoko nang ipakita dito yung picture kasi baka maya, nako, i-search nyo sa KMJS yung lola na yan. Sobrang kinikilabo na talaga ako dyan dahil, ah, pag kung sisilipin mo sa camera, talagang alam mo ano, parang akala mo totoong tao talaga siya. No, na parang nagtakip lang ng dalawang matang itim or parang kulay bilog na itim talaga. Alam mo patay na. Pero parang buong buo pa yung ano niya, yung katawan niya. Sobrang, ay, oo. Kapag pinanood mo talaga yung Kabayan Ka Update, siguraduhin mong hindi ka nag-iisa. As in, grabe talaga yung ano, yung pakiramdam ko, no, nung mga panahon na yan. Panoorin niyo po, isa po yan, KMJS. Oo. Tapos, ito din, no, parang, ayan, may dalawa tayong baong kwento. Nung bata ako, ito, hindi ko makakalimutan talaga ito. Hindi ko makakalimutan ito. And, bago ko simulan ng kwentong to, ako naniniwala ako lang talaga ang mag-isa sa bahay na yun. As in, ako lang. Sigurado ko dyan, wala akong kasamang ibang tao. Ako lang talaga. Okay? Siguro mga ano ko yun, mga 5 years old. O hindi ko makakalimutan talaga 'to. Sobrang nagtatak talaga sa akin ito. 5 years old ako noon. Meron kasi kaming ancestral house diyan mismo sa Pasig. Diyan po mismo sa Barangay Bambang. Oo, yan po kasi ay bahay po ng lola ko. Okay, pinatayo po yan ng
Ito, yan bahay na yun, parang alam ko, pinatayo po yan mismo ng tiyahin ko. And then yung bahay niya, parang ano yan, parang isang compound, no? Kumbaga sa isang compound, sa labas, makita niyo yung bahay ng lola ko. And then meron doon eskinita, ayan, meron doon mga ano, isa, dalawa, tatlo, mga apat na pintuan, no? Apat na pintuan na mga kanya-kanya, mga studio type, no? Para sa mga iba naming kamag-anak dyan. Actually, hanggang ngayon po, kabayan ka-updates, talagang yung bahay nin, buhay na buhay pa. Mga nakatira doon na nga, ah, pinsan ko, o tsuhin-tsahin ko, ganyan. Pero sabi ko talaga, hindi ko pipiliing tumanda talaga doon. Kasi, ewan ko, iba talaga. May bahay talaga na parang, paano ko ba i-explain? Nakapasantabi sa mga pinsan ko. Pero, syempre, gusto mo kasi na parang ano, maiba yung surroundings mo, ganyan. Okay, medyo magaan yung vibe, no? Kasi masakap pa rin naman sa buhay na mag-isa ka sa bahay, yung hindi mo kailangan mag-adjust, wala kang kaagaw sa banyo, 'di ba? May ganun akong ano, may ganun talaga ako mga moments din, no? So, yung bahay na yun, actually ano siya, parang um, every time na ito sa akin lang po ito ha. Hindi ko lang alam sa mga kasama ko sa bahay na yun. No? Pero I'm sure marami na rin silang kwento dyan sa compound na yan. Um, every time talaga na ako po ay pupunta doon, parang ano, hinihigop yung ng yung positivity mo, no? Sa akin po ito, no. So kaya hindi ako makapunta-punta kahit anong dalaw ko diyan, hindi ako makapunta-punta sa bahay niya. Kasi parang may something talaga. Oo, unlike before, parang nung buhay pa yung lola ko, medyo mas iba pa yung saya, iba yung level ng saya. Pero ngayon, parang hindi ko alam eh. Parang everything na pupunta ako doon, parang iba na. No? Kasi may bahay kami doon mismo sa ibaba. Ayan, ito, ikukwento ko na po ito, kabayan ka updates. Itong bahay namin sa baba ay parang studio type. Okay, so pag studio type, wala siyang division. No, kumbaga para makita mo sala, TV, kusina, banyo, tapos kama. Ang alam ko parang parang tama ba? Oo, parang wala talaga kaming divider noon. Oh. So, ang ano po kasi, parang pagpasok mo sa studio type namin na bahay, ang unang-unang sasalubong sa ay kusina. Okay, kusina, titingin ka sa kanan, andun mismo yung sala, TV, tapos sa bandang ano pa, sumunod yung kama na. Okay. Tapos yung banyo po namin, hindi ko po ikakahiya ito, pero totoo lang talaga tayong tao. Yung banyo po namin that time ay wala pang pintuan. Kumbaga, kurtina lang po ang pagitan o nagsisilbing harang sa aming banyo nung mga panahon na yun. Okay. So, before, madalas ko kasi ako manood ng TV. Okay, mga cartoons, ganyan, yung mga cartoons, ganyan. And, or that time social kami ha, kahit ganoon yung bahay namin, naka-cable kami. Oh, hindi mo kaya, naka-cable kami. Naka-Cartoon Network kami, hindi mo kaya. Oh. So, nanonood doon ng cartoons, no? So, kung halimbawa po, kung nai-imagine niyo po, kabayan ka updates, ah, nakatapat po ako sa TV, yung likod ko is kama, tapos yung bandang kaliwang side ng kama is banyo po namin. Okay. So sa banyo na yun, sabi ko nga kurtina nga siya. Tapos merong basahan na madumi doon po sa baba mismo ng kurtina na nagsisilbing punasan ng paa kapag kayo po ay bagong ligo or ano. So doon po, no, ayun po yung aming basahan. Paano siya, yung basahan po mismo ay sira-sirang damit. Oo. So, ganun po yung aming basahan ng panahon na yun. Ngayon, sa loob ng banyo may drum. Okay. So, may naririnig akong tunog ng tubig sa drum mismo. Okay. May narinig akong tunog ng tubig. Parang nagaganon, parang nilalaro yung tubig. Sinabi ko, may tao po ba dyan? Ganyan. So napapaano ako na parang napapaisip ako, may tao po ba dyan? Ganyan. Walang sumasagot.
Okay? Tapos, ginagalaw niya ulit yung tubig. Ginagalaw niya ulit yung tubig. Sabi ko, may tao po ba dyan? Ganyan, ganyan, ganyan. Wala pa rin sumasagot. Eto na, inaagulat. May nagbuhos po ng tabo sa inidoro. Okay? So, nung bato, nung may nagbuhos na, medyo kinakabahan na ako. Ginuulitin ko po, babalikan ko lang po sinabi ko, sigurado ako walang tao talaga doon kasi nagbanyo pa ako ng time na yun eh. At saka, yung mga tao po, parang may event po ata doon sa barangay, so andun silang lahat. So ako lang po nasa bahay talaga. Okay. So nung sabi ko, okay, may tao talaga siya. So plano kong puntahan yung, dahan-dahan ko pong nilakad patungo po mismo sa banyo. Kinakabahan ako. Pero syempre, as bata, curious ka kung ano ba, may tao ba? Baka pinaglalaroan ako, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos, yung basahan, okay, yung basahan, nakita ko po talaga, bigla pong hinatak, papasok, yung basahan. Wala akong nakitang kamay. Biglang gumanon. Parang biglang hinangin o ano. Basta biglang ganon yung basahan. So sabay takbo na ako talaga sa labas ng bahay. Talagang nagtawag na pinakalabas talaga namin, no, sa lumabas ko ng eskinita, ganyan. Tapos nagtawag ko ng mga pinsan ko, ganyan, ganyan, ganyan. Ang una ko pang tinawag noon hindi ko alam kung nakikinig siya, si Ate Ming pa yun tinawag ko noon. Okay, yung pinsan kong babae. And nagpunta siya mismo sa banyo, wala namang tao. Okay, pero alam niyo kabayan ka-updates, ang nakapagtaka doon, yung basahan, na ang pagkadumi-dumi, gusot-gusot, yung itsura, nakita ko na lang po ang ganda ng pagkakatiklop na parang plinansya yung basahan. Oo, so parang that time, hindi ko makakalimutan yun. Kasi parang alam ko, gulo-gulo talaga yung basahan na yan. Pero dahil bata ako nun, parang mabilis ako makamove on eh. Oo. So, mabilis ako makamove on. Pero nakwento ko na lang ito sa mother ko, ganyan, ganyan, ganyan. And yun, parang sabi niya, anak, walang ganyan, ganyan, ganyan. Pinlalaroan ka lang. Pero sa kwento po ng mga pinsan ko doon, ito po, totoo po ito, no? Kwento ko ng mga pinsan ko doon. Talagang sa lugar na yun, meron talaga, may something talaga sa lugar na yun. Meron pa daw sa ibabaw ng bubong, may nakita yung pinsan ko. Yung pinsan ko wala na ngayon dito sa Diyos. Ayoko sabi kung anong dahilan kung ba't siya nawala, no? Nakwento na lang nila, no, na magkapatid sila, isang lalaki, magkuya, at isang babae, na meron daw sila nakitang parang bagong kasal na mag-asawa na nakaupo doon sa ibabaw ng bubong. Oo. And then isa walang ulo, parang gano'n. Oo, mga gano'n mga kwento sila. Hindi ko kinakaya talaga. Oo, pero iba talaga yung lugar. Parang kahit hindi ka siguro, or unang beses ka pa lang nagpunta doon, iba yung mararamdaman mo. Oo, kaya sabi ko nga, kahit na may bahay nga po kami doon, parang sabi ko, nako, kakayod talaga ng kakayod, parang hindi talaga. Kasi iba talaga po kabayan ka-updates, as in, ibang-iba talaga, no? Pero, kahit naman naging ganun yun, nung nabubuhay po yung lola ko, sobrang iba rin naman. I mean, naging makulay din po yung buhay ko. Naging masaya rin ako once upon a time, no? Nung ako po yung nanirahan doon, naging masaya din po ako. Kaya lang parang kung babalikan ko ngayon, parang hindi ni. Oo, niya talaga. Tapos, kabahan ka updates. Ito, last ko na nakwento ito ha. Um, eh, Sorry, pero may nakwento ko na ito alam ko nakwento ko na ito sa aming pastor, ah, sa isang church namin. And sa mga kaibigan ko, sa mga kasama ko before sa group, no, or
or parang kasama ko sa mga basta mga circle of friends ko sa church. Ito po yung mga panahon nakakatapos lang pong malibing ng mother ko. So nalibig na po siya. Parang kasi nung nawala kasi yung mother ko, okay, breast cancer po kasi kinamatay niya. And mabilis po masyadong pangyayari. And kapag ako naniniwala ako na kapag ikaw ay namamatayan, wala namang kasing pwede, kung ikaw ay mag-isa lang naman, wala namang kasing pwede mag-asikaso ng mga ng week, ganyan. Kung may mabait kang kamag-anak, tutulungan ka. No? Ay, yung aking pinsan si Karami, si Bochok ang tumulong sa akin, at saka si John Michael Eason, JM, ayan, tumulong sila sa akin sa pag-handle nung week before. Pero syempre, parang papakita mo sa kanila, sa mga tao na parang okay, matatag ka, hindi ka ganong iiyak, ganyan. So parang parang kailangan mong mag-reserve ng energy para sa week. At ang talagang talaga sa akin, yung ang tawag nito, talagang grieve, or talagang talaga ako, yung, ang tawag nito man, nakakalimutan ko yung term, nagluksa talaga ako. Nung after nung libing, parang sabi ko, ay, eto na yun. Kasi imagine ka kasama sa bahay, tapos ngayon hindi na. So, sabi ko, eto na yun. Eto na talaga yun. Ganyan. So, one time, parang parang mga 2 weeks po akong hindi ako lumalabas ng bahay. Nakahiga lang ako buong magdamag. Wala akong trabaho. Hindi ako nagtrabaho. 2 linggo po ako nakahiga lang sa kama. And, ganun yung pakiramdam ko. Parang gigising ka umaga, tutulog ka ulit, gigising ka gabi na. ganun yung nangyayari sa akin. And, naalala ko, may isang araw na sa loob ng 2 linggo, may isang araw po na talagang nakwento ko nga po ito sa aking pastor at sa mga kaibigan ko sa church na kung tama ba itong na nararamdaman ko or na-witness ko. No? Okay. Naka-side view ako sa kama ko, and then parang meron nakadagan sa'yo na tao. Okay, nakadagan sa'yo. Tapos ang sabi niya, akala mo ba anak masaya ako? Ganyan. Akala mo ba anak masaya ako na umalis? Hindi, nahihirapan ako. Nalulungkot ako. Hindi pa ako handa. Hindi ko pa kaya. Sumiiyak siya. Parang higbi na iyak lang. Puro ganun lang. Iyak. Hindi ko kayang idilat yung... Hinigilabutan ako. Hindi ko kayang idilat yung mga mata ko. Kasi hindi ko kaya talaga. Dahil pamilyar po yung boses na naririnig ko sa mga oras talaga na yun. At hindi ako pwede magkamali talaga. Ang naririnig kong boses ay boses po ng nanay ko. So talagang ayan. Hindi ko alam kung nakita niyo yung aking talagang iba yung pakiramdam. Iyak siya ng iyak. Siguro tumagal po ng mga 1 minute yung pagkakadaga niya sa akin. Hanggang sa parang unti-unting gumaan yung pakiramdam ko. Tapos dumilat ako. Madilim po yun, wala pong ilaw din. Ang ilaw lang ata nasa banyo. Oo. Dumilat ako, wala na siya. Tapos ko yun, parang na-share ko yun sa pastor namin. Sabi niya parang demonyo nga daw yan. Baka ginagamit lang daw siya para maipaintindi sa'yo na nagkulang ka bilang anak. Kasi kinekasyon ko sarili ko before kung bilang anak ba, nagkulang po ba ako, ganyan. Yung mga ganun ako moments before sa mother ko. So, pero kung babalikan ko siya, sobrang kinikilabutan ako. Parang alam mo, mahal ko mother ko, pero hindi ako handa na parang oo, Diyos ko, wag naman sana ha, wag naman, dadalaw po ako. Oo, hindi ako handa na ganun. Siguro sa mga panaginip kaya naman, oo. Wag lang sa mga ganun mga eksena. Oo, pero, ayun po, kabayan kabis, ilan po yun sa mga naranasan natin. Pero,
Ewan ko ha, ako ang kailangan na lang talaga siguro nating gawin ay ipanalangin. No, kami mga nakamdaman tayo mga ganyan-ganyan, ipanalangin. Oo, kasi ang Diyos pa rin naman ang may paliwanag, ang may explanation sa lahat ng bagay. Kahit na pinakamagaling siyensya or pinakamagaling na tao na scientist, hindi may papaliwanag yung mga ganyan mga eksena. Yung mga ganyan mga ah, multo or ano. Even ngayon sa dagat, di ba, parang wala pa nga sa hindi pa naaaral ang buong dagat mismo. Kumbaga parang may mga iba parang akala nila mermaid, mga ganyan, ganyan, ganyan. Pero wala pa nga ata sa 10% ng dagat natin ang inaaral ng scientists, ganyan. Pero sa akin, kung may mga ganitong mga eksena talaga, like for example, sa mga mahal na sa buhay, na biglang may mga ganun ka ding experience na dinalo ka. Totoo man o hindi, ako I suggest ipanalangin. Oo, ipanalangin na lang natin sila. Totoo man o hindi, manalangin tayo. So, eto, nakakwento ko na lang po ito, kabayan ka updates, no? Medyo naka-move on na rin naman ako. Pero kapag kinakwento ko siya, minsan hindi ka maiwasang hindi mabalikan yung pakiramdam ko na yun. Oo. Ay, nako, Lord. Actually, hindi lang naman Halloween eh. Hindi lang Halloween na dapat lagi tayo matakot sa mga ganyan-ganyan. O kasi kahit hindi Halloween, bukod sa multo, meron pa tayong mga nakatakot ang mga letter M. O, ano, Meralco, Maynilad, Maniningil. O, yung mga nakatakutan natin. O, kaya kailangan talaga ay tuloy-tuloy ang ating mga trabaho. O sa lahat po ng mga kabayan ka-updates ko na naghuhulog ng kanilang mga monthly. Naku, pag malapit na po ang due date. Oh. Ayan. So, dapat talaga, kaya dapat talaga todok kahit nga talaga tayo. And syempre, hindi naman lahat ng pagkakataon din talaga kabayan ka-updates na parang, alam mo yon ang katawan natin, syempre, everyday, nag-age, tumatanda, no? Every year, nagkakaedad tayo, may mga mahihina na sa parte ng katawan natin. And hindi habang buhay po ay tayo po ay magtatrabaho para magbayad ng mga bills. Oo, hindi po lahat ng oras ganun. 'Di ba? So, anong gagawin? O kapag retiro ka na, syempre parang hindi ka na magtrabaho, anong gagawin nga? Aasa po sa pension, ang laki-laki na binabayaran sa Meralco, tubig, ano pa ba, sa mga gasolina, 'di ba? So kailangan paghandaan. Ayan. Kailangan paghandaan natin kabayan ka-updates, no? Kagaya na nga lamang ito, no? Syempre sabi ko nga lagi, hindi naman laging ah, parang hindi habang buhay na tayo po ay may kapasidad magtrabaho. So dapat kung ikaw ay nasa 30s, 40s, o mas maganda kung mas bata ka nagsimula, no? Dapat naghanap ka ng isang way para magkaroon ka pa ng additional source of income. O, para medyo hindi ka na matatakot sa lahat ng mga letter M na yan, like Meralco, Maynilad, Maniningils. Oo, yung mga ganun. So, dapat talaga ay pinaghahandaan mo para hindi ka nadadalawin ng mga kapag dadalawin ka Manila, ay meron ka ng pambayad kahit wala kang trabaho or retirado ka na. O, so ano nga ba tinutukoy ko, kabayan ka updates, no? I think mas maganda kung simulan mo na mismo kung ikaw ay OFW, kung ikaw ay business owner, no? Or kung ikaw man ay empleyado sa isang maganda kumpanya, I think mas maganda kung magkaroon ka rin ng property investment. Oh, pag-usapan natin kabayan ka-updates, etong 800,000 pesos. Alam niyo po ba kabayan ka-updates na for just 800,000 pesos ay pwede kang magkaroon ng 17 million after 25 years. Oh, hindi mo alam pa paano. O, di ba? 800,000 pesos kabayan ka-updates. As in yun lang. O,
Yun lang ang ininvest mo sa property. Pero nagkaroon ka ng 17 million after 25 years. Pag-usapan natin kabayan ka-updates. Eto ha. Maghanda ng ballpen. Maghanda ng lapis, papel. Eto na. Ito yung mga sikreto na na paano nga ba magkaroon ng 17 million peso sa loob po ng 25 taon na ang ginamit mo lang na investment or na pera ay 800,000. Pwedeng pre-selling, pwedeng ready for occupancy, it's up to you. Ito na. Handa na ba ang mga papel, ballpen, tsaka lapis? Ito pag-uusapan natin ha. Una, okay? For example, nakapag-turnover ka na, pag-usapan natin pag ready for occupancy. Ano ba magandang project na pang ready for occupancy? Fame. Fame Residences. Ang list price po dyan, mga 5 million. May discount tayo sa 4.5 million nga lang yun eh. Pag may 10% discount, nasa mga 4 point something lang yan. Yung list price. Okay? Ngayon, na-turnover na. Nagbayad ka ng pagbalagyan natin mga nag 5% ng 4.5 million, magkano? 225? Kasi pag 450, 10% na yun. Pero pag 5%, 225. Pagpalagyan 225, 225 yung 5% mo. Okay? Tapos, may natitira pang mga pagbalagay mga 550 or 575. Kasi 800,000 nga, di ba? 575. Ang gawin natin, siguro ipa-interior mo yung property. Siguro mga 500,000 na lang. Pero kung gusto mong pabonggahan, i-boost mo na 575. Kasi syempre, mas maganda mag-invest ka sa mga quality materials, 'di ba? Yung mga inverter na aircon, inverter na ref. So pagbalagay mo na 75 na gas mo. So overall 800,000. 800,000. Okay? So ipapaano mo na, ipaparent mo na halimbawa. Pag pinarent mo na at nag-loan ka na sa bangko, halimbawa lang, ang loan mo sa bangko ay 35, ang monthly mo sa bangko for, for 15 years is 35,000 pesos. 35,000 pesos ang monthly mo sa bangko. Pinapa-Airbnb mo. Pinaparent mo. Pagpalagay mo kumikita ka ng 45,000 per month. So yung 35, pasok mo sa sa bangko yung 35. Tapos yung 10,000, take home mo na yun. Yun na yun. Kapag binultiply mo mismo ng 10,000 sa loob po mismo ng 15 taon, ilan yun? 1.8 million pesos. Di ba? Wala akong calculator ha. Tama ba? Hindi kasi 180 months eh. 60 months, 5 years. 10 years, 120. Pag 15 years, 180. 180 months times 10,000. May 1.8 million ka. Mahaba-haba, yes. Mahaba-haba yung taon, 25 years, but still, Lord, 1.8 is still 1.8 million. 15 years, no? Ngayon ito na. Na fully paid mo na ngayon si unit. 'Di ba? 800k lang binayad mo, may worth 5 million ng property. Na fully paid mo na si unit kasi pinapaupahan mo nga. Okay, kumita ka na rin ng 1.8 million. Ito na. So papaupahan mo na siya mismo. So yung ika-16th year na pagbabayad mo, 10 years, 45,000 pesos, buo mo na nakukuha ngayon yung 45,000 pesos. So, 45,000 pesos, times 10 years, magkano yun? Magkano ba 10 years?
Wait lang, nawawala ako. Yung calcu nga, calcu. Paano yun natin? So, 60. Wala, naka-ano yung cellphone kasi natin naka-ano eh. So, okay. Medyo kailangan kong makasigurado kasi baka may mabash po tayo. Teka lang. Ika-calculate ko lang muna. Diba? So, kinuha ko yung iPad. Kasi ang gamit ko pong pang-camera dito is phone mismo, no? Pero i-compute natin. Gusto ko makasigurado. Baka may mabash po ako, no? Sabi ng bobo naman tong taong to sa math. Okay, so 45,000 times 120 months. Okay, 10 years. O tama, ang galing, 5.4 million. O di ba sa loob po ng 10 taon, meron kang 5.4 million. Di ba? So 5.4 million plus 1. Magkano ang ginawa ganyan na? 1.8 o plus 1.8 million na kinita mo mismo doon mismo sa pagkaparent mo, yung sobra sa 45,000, dahil ngayon 35K nga ay pinambabayad mo mismo sa bangko, yung 10K take home mo ng 15 years. So may 1.8 million ka plus 5.4 million. So ang kinita mo na agad mismo sa loob po ng 25 years ay 7.2 million pesos. Hindi pa ako natatapos diyan. Ang mga kaganapan natin sa pagkukuha ng property. Nangyari, ang plano mong gawin, ngayon naman, syempre, habang pinaupahan mo yan, habang pinapaupahan mo yan, pinagkakitaan mo yan, of course, ang lupa, ang property, nagmamahal every year. Hindi ito yung ang katulad ng Grab na parang pagtapos mong ilabas sa kasa yung kotse, bumili ka ng kotse, then pinag-grab mo, nadidepreciate. Ito po hindi. Okay? Habang tumatagal yan, no, habang mas tumatanda yung property mo na yan, lumalaki po yung value ng property mo. Sa loob po ng 25 years, sa loob po ng 25 years, ang kinita ang naging value ng property mo is from ang tinaas ng property mo pala ay ang tinaas ng property mo is 10 million. Conservative pa 'yon, 25 years. 10 million ang naging additional value ng property mo. So 10 million na pagtaas ng kuha ng property mo, ilang taon na yun? 25 years from now. 2023 tayo ngayon, 2048. 2048, ang property mo noon na 5 million na binili mo, naging 15 million. 15 million na siya sa loob ng 25 years. May 10 million kang kinita doon sa property appreciation. May 1.8 million kang kinita sa first 15 years ng iyong papaupa ng property. Tapos nung nabayaran mo na yung bangko mismo, okay, nakukuha mo na yung buong monthly rental na 45,000 sa loob po mismo ng 10 taon, meron kang 5.4 million pesos. So, ang total po niya, kabayan ka-updates, magkano? 17.2 million pesos in 25 years. Na kung saan, ang nailabas mo lang naman ay 800,000 pesos. Ngayon alam niyo na po, kabayan ka-updates, ba't ang dami-dami mga mayayaman na yumayaman sa properties? Bakit ang mga top 10 richest man in the Philippines, puro properties ang industriya or negosyo nila? Ito po iyon. Hindi po ito alam ng ilan sa mga kabayan ka-updates natin. Kasi nga, ang alam lang naman talaga natin, alam mo yun, aral tayo na mabuti, magkaako ng magandang trabaho, at pag nakalabas tayo ng ibang bansa, mataas na ang palitan ng ating bariya, ng ating pera. Okay? Pero hindi niya lang po alam. Ang tanong kasi diyan, hanggang kailan po ba tayo magtatrabaho para masustain yung mga bayarin? Kasi ang bayarin na yun, Diyos ko, forever na yan, kabayan ka-updates. Forever na pong ating mga bayarin. Hanggang sa pagtanda, hanggang nasa mundo ka. Okay? Maliligo ka, may bayaran ka na. Hindi kahit nasa bahay ka lang, may binabayaran ka na. Yun po ang totoo.
What if dumating yung pagkakataon na kailangan mo na magpahinga, kailangan mo na magretiro, hindi ka na mapagtrabaho, anong aasahan mo, yung retirement pay mo? O may savings ka, mauubos din naman yan kung i-imbak natin sa bangko. So, kailangan nating i-multiply ang ating sarili. Okay? So, ganun po kabayan ka-updates, no? Kaya imagine, for just 800,000 pesos, after 25 years, nagkaroon ka ng 17 million pesos. Alam mo, ang dami ko pang kwento niya sa bagay na yan. Pero meron tayong weekend or every Saturday na webinar. Oy, punta po kayo ha. Kung libre po ito, kabayan ka-updates, huwag ko kayo mag-alala. Libre po ito. Kung kayo man po ay may plano munang property or hindi pa ready, pero nais nila malaman yung mga yung mga tips pa, no? Wala namang pressure na mangyayari. Libre po ito. Let me know para maka-attend po kayo mismo sa ating Saturday webinar. Napakagwapo ng ating speaker. Ang pinakagwapo naming sales director, si Sir John Talusan. Every Saturday po iyan. Okay, magsisimula po siya this Saturday, October 28, bago mag Holy Week, no? So let me know po, no, once na umabot man po kayo dito sa ating podcast na ito, napapakinggan niyo po ito, mag-DM po kayo sa akin via WhatsApp. That's 63915 2814355. 63915 2814355. Alam nyo, after po nito, wala na pong magmumulto sa inyo ng mga bayarin. Kasi syempre, confident ka na. Confident na tayo na parang hindi lang, na parang kahit na ikaw dumating sa panahon na, alam mo yun, mag-retiro ka na, may magsasalba sa'yo, yung hard-earned money mo, no? Yung hard-earned money mo, magsasalba sa'yo in the future. Kasi nga kumuha ka ng property. Alam mo, nakakalungkot lang na may mga kabayan ka-updates tayo na kung kailan talaga nakilis lang nila nung senior na nga po sila. Yun yung nakakalungkot eh. Kaya ngayon, pero sinusubukan nila. 'Di ba? At least minahabol nila yung payments nila, no? Inahabol nila yung payments nila, tapos talagang inahabol nila ang hanggang sa mga fully paid. At least pagdating na 70, may matanggap pa sila monthly rentals, 'di ba? Ganun lang naman po kasi 'yun. Syempre, Diyos ko, ayaw natin tumanda na, eto magiging straightforward po ako dito. Ayaw naman siguro natin tumanda na wala talagang pera. Oo. So, gusto natin yung pag-aagawan talaga tayo ng pamilya natin. Kaya, I suggest, wag po kayo magpapapulto. Wag po kayo magpapamulto sa mga bayarin someday. Magkaroon na po kayo ng vision, magkaroon na po kayo ng plano na dapat talaga, hindi, magpapakahirap ako ngayon para balang araw, kapag ako ay nagpahinga na, or kapag ako po ay nagretiro na, etong mga pinaghihirapan ko ngayon, ito naman ang magsasalba po sa atin. Okay, so sana po may mga natutunan po kayo sa ating sa ating nag-uusapan. 800,000 pesos gawin nating 17 million pesos. At hindi po scam yan ha, SMDC po ito. Hindi po ito SMDC po ito. This is SMDC, the number one developer in the Philippines, in our country. SMDC, award-winning developer po yan. Okay, nakakabahan ka updates. Ang dami kong kwento ngayon, ang dami kong baon. Sobrang na-miss ko nga talaga kayo. Talagang na-enjoy ko mapag-usapan talaga ngayong araw ng kababalaghan. Seasons of kababalaghan. Ayan. Maraming salamat po sa lahat po ng inyong patuloy po na pakikinig sa atin sa Spotify, YouTube Music, YouTube channel, and Facebook page. Huwag niyo pong kalimutan ha, mag-subscribe kung ayaw niyong mamulto. Mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel and hit the notification bell.
Okay, and ano ba? And syempre, sa aking TikTok account, sa Facebook page SMDC Kabayan Investment, at sa Instagram, ayan, huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe. Oo, para kung ayaw nyo pong mamulto. Ito lang bago tayo magtapos. Pag mga white lady, wala bang kumbaga puro white lady lang talaga yung mga nagpapakita. Wala bang, may white lady, may black lady. O minsan na-imagine ko, wala bang parang multong blue lady. Imagine nyo, merong nahagip sa camera, isa po nagmumultong blue lady. Blue lady. May black, may white. Alam ko may red lady, yes. Before. Pero mas sikat talaga si white lady. Ayan. Pero, anyways. Baka madalaw tayo mamaya. Anyways, kabayan kapis. Yun po, so sana po talaga ay tuloy-tuloy pa rin po ang sana pa rin po talaga ay tuloy-tuloy pa rin po ang inyong paki-update sa amin. Ayan, dahil po meron tayong mga updates ngayon na upload ko lang po recently. Ito pong sa gold, sa seal, ayan. And sa lahat po ng mga project nyo pa, kung may mga project kayo na or project na hinuhulug-hulugan or project na gusto nyo makita yung actual site, ayan, comment down below kung anong gusto nyo yung project site na gustuhan para lalo ko pa para sa inyo. Okay? So ano pa nga ba? So yun lang po so far. Again, maraming salamat po sa inyong panonood, pakikinig mula simula hanggang dulo. Ako po ang inyong Bertwal, your Bertwal SMDC International Properties Specialist Justin Archeda, na patuloy pong nagpapaalala po sa inyo. Kabayan ka updates, sabay-sabay po tayong lumipad at mangarap. Kita-kits po ulit tayo dito po mismo sa ating kauna-unahang SMDC podcast na kung saan may tamang kwentuhan with matching construction updates na pinapakita po dito sa ating Spotify and YouTube Music and YouTube channel. Sana po ulit magkita-kits po ulit tayo, mag-usap po ulit tayo. Ayan, kinig po ulit kayo dito sa ating SMDC podcast. See you po ulit sa ating susunod na SMDC podcast. Again, maraming salamat. Stay safe. Okay? And happy investing, everyone. Bye!